Higit 13 milyong pahina ng mga declassified na dokumento ang isinapubliko kahapon ng US Central Intelligence Agency o CIA. Kabilang dito ang record ng pagtulong umano ng Amerika kay dating Pangulong Cory Aquino noong makudeta ito. Sa naturang dokumento na maa-access na ngayon online, sinabi ni nooy Defense Secretary Fidel Ramos na ang Amerika ang nag-alok ng tulong kay Aquino para labanan ng mga rebelding sundalo. Pero sa ikalawang talata nito, sinabi na si Aquino ang humingi ng tulong sa Amerika. Tumanggi ang US sa hiling ng dating Pangulo na maglunsad ng airstrike laban sa mga rebelding sundalo dahil posibleng makapatay ito ng mga inosenteng Pilipino. Air cover lang din daw ang ibinigay ng Amerika para sa government forces. Kaya ikinagulat ni Ramos ang pag-alok sa kanya ng military assistance ng dating US Ambassador na si Nicholas Platt. Hindi pa kinukumpirma ni Ramos ang laman ng naturang dokumento. Ang laban namin ni Marcos noon ay parang basketball. Ako ay captain ball ng isang team at si Marcos naman ang captain ball ng kabila. Si Ginoong Enrile naman ay nandoon lamang sa bleachers at nanonood. Nung makita niya na natatalo yung isang team dahil medyo niluluto ang laro, gusto na niyang agawin ang bola at siya na ang maglaro. Sabi ko, ang katulad ni Enrile ay para bang isang dakilang miron. Ang problema po sa mga dakilang miron, kapag sila ang nasa box sa labanan, medyo ninenervyos agad kapag nagkagipitan. Sa pagkakatanda ko ng mga nangyari noong 1986, dahil sa takot at nervyos ni Enrile na kung ano ang gagawin sa kanya ni Marcos, ay tumawag siya ng tulong sa bayan. Kaya nga po natatandaan ng bayan na siya ay nangumpisal sa ating lahat ng mga nagawa niya noon. Hindi po ba may kasabihan tayo na pag ang tao ay iniisip niya na malapit na siyang mamatay, ay nangungumpisal na. Dahil nga po nervous yung si Enrile, nangumpisal po siya. Kanya lahat po nung sinabi niya noon, katotohanan po yun. Totoong-totoo yung sinabi niya na dinaya niya tayo. Totoong-totoo rin yung sinabi niya na finake niya yung ambush noong 1972. Diyan pong lahat yan ang kumpisal ng dakilang miron. Alam po ninyo, medyo matagal na yata po yung panahon na ibinibigay ko sa isang dakilang miron lamang. Bago po ako nagpunta rito, may nagtanong sa akin, meron ko bang sasabihin tungkol dun sa langaw? Sabi ko, alam mo, sayang naman ang panahon eh. Langaw lang naman yan eh. Pabayaan na natin yan. Yan ang kasaysayan, yan ang So, istorya. hindi kayo naniniwala dun sa people power vote? Hindi. So, talagang At mula saka sa police, ang is- tingin niyo po talaga kay Marcos ay bayani? Bayani. Bayani siya. Kahit na napatunayan din sa ilang mga kaso sa korte na may nagkamal siya ng mga kayamanang illegally gotten. Lucy, kasi magkaiba yung ill-gotten wealth at saka yung unexplained wealth. Anong pagkakaiba nun? Kasi unexplained. Alam mo, I was the first emissary of the late president kay Johnny Enrile. Sabi niya, Cherry, sabi mo kay Johnny, pabalikin ako para sagutin ko itong mga allegation nila ng pagnanakaw, ng human rights violation. Kasi ako lang naman ang makakasagot niyan, sabi niya. Kaya lang, nang pumunta ako kay Johnny, sabi niya, sabihin mo sa matanda, hindi siya makakauwi hanggat nandiyan si Cory.
Okay, so ngayon nga po na kinatigan na po kayo ng Korte Suprema dito at kinikilala nga nila na maaaring ihimlay si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa inyo pong pananaw, nagka-closure na ho ba talaga ang issue? Alam mo, ang closure kasi, kamukha niyan, sila sabi nila hindi sila makamove on, di ba? Bakit hindi makamove on ng isang tao? Halimbawa tayo, pag hindi tayo nag-discern, hindi natin matanggap sa sarili natin. Sila, mga leftist, komunista, aktivista, nahuli, may dahilan, hanggat hindi nila natatanggap yung katotohanan na yan kung bakit sila nakulong, kung bakit gano'n nangyari sa kanila, hindi sila talaga makaka-move on. Kasi masama yung laman ng puso nila eh. Paano naman po yung mga talagang biktima ng human rights violation sa ilalim ng Pangulong Marcos, no? Kasi they're also real. These are real cases, no? Hindi naman ho maikakaila na, hindi naman ho nag-iimbento yung mga yon. Ang problema kasi, Luchi, nung mawala si Marcos, hindi naman sila nag-file ng human rights violation case dito sa Pilipinas eh. Dahil nga ho 3,000 nasa Honolulu po si President Marcos, so hindi po makasuhan ng kriminal. Dahil pag criminal case po, dito ho dapat nililitis, no? So, hindi, kasi gusto nga lang naman bumalik, ho ayaw naman siya pabalikin. So bakit ayaw siya pabalikin? Gusto nila puro bad publicity lang, media ang ginamit nila. Mahirap yun, Luchi eh. Para tayo niloloko eh. Lahat naman tayo, kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, mayroon naman tayong common sense eh. So ang sinasabi niyo po, halimbawa yung mga nabiktima ng human rights, hindi po sila maka-move on, sabi nila. Paano kami mag-move on? Hindi pa kami nabibigyan ng katarungan. Ano hong sagot niyo doon? Anong katarungan bang hinahanap nila? Sila itong gusto magpabagsak ng gobyerno ni Marcos. May dahilan kung bakit sila nakulong. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na idemanda nila si Marcos. Hindi nila idinimanda. Ako mismo, inutusan mismo para makabalik, para sagutin mismo ni Mr. Marcos yung mga allegation na sinasabi sa kanya. Ayaw siya papalikin. Ilang beses yun, pabalik-balik. Pati sa Amerika, nag-a-appeal si dating Presidente Marcos para pabalikin siya. Kahit yung paglilibing ng nanay niya, makipaglibing siya. Ayaw siya pabalikin. So, pagkatapos, sasabihin, magnanakaw, sasabihin yung human rights violator. At saka, Luchi, doon sa Executive Order No. 1 na pinirmahan ni Mrs. Aquino, just few days, 2 days lang yata, no? Nung makidnap ang dating presidente, ang pamilya niya. Makidnap? Oo, actually, they were kidnapped. Di ba dinala nga sila sa Clark? Kaya nga mahabang istorya ito eh. Mahirap ang pakikinggan natin. So talagang makikita nyo nga ho, ito nga lumalabas, so, dalawang magkaibang bersyon. Magkaiba talaga ito, Luchi. At hindi nyo talaga kikilalanin itong bersyon, kung sa inyong pananaw, bersyon hindi talaga na tinuturo ngayon sa mga paaralan. Hindi talaga, alam mo, napakinggan ko yung interview kay Congressman Colmenares at saka kay yung dating DepEd Secretary. Kasi sabi nila, bakit daw walang nagagawang libro? Ano ang sabi ng Secretary of Education? Kasi walang mga materials. So bakit wala? Kasi hindi nila pinalalabas ang katotohanan. Puro kasinungalingan eh. Kaya wag naman natin lokohin na ang tao. Alam mo, may responsibilidad kasi tayo sa sarili natin eh. We should always speak up for the truth. It is in according to the Holy Scripture. Itong mga tao na ito, mga nanungkulan na sila sa gobyerno, naging senador, naging congressman, bakit hindi nila sabihin ang katotohanan? Ngayon nagsalita na ang Korte Suprema. Siyam sila, di ba? Majority naman talaga yan. Bakit ba sila tumakbo doon? Kasi naniniwala sila na pag nadesisyonan yan, yun na ang finality. Bakit ngayon na porkit hindi nadesisyonan sa pabor nila, alam mo, iba pa rin ang kanilang. So anong magagawa mo sa kanila? Kaya nga ako sabi ko, sa mga kapwa kolonyalista, sabi ko, idasal na lang natin sila. Idasal na lang natin sila na sana ma-enlightened ang kanilang isipan, ang kanilang puso. Matanggap nilang katotohanan. Alam mo, kinumpronta ko si dating Senator Salonga kasi siyang nagsasalita palagi na kagagawan daw ni Marcos, sila ni Ninoy Aquino, ang pagpapasabog ng Plaza Miranda. Alam naman din namin ang kasaysay. Alam mo, may mga sources din naman kami tungkol sa katotohanan. Finally, sabi niya, Marcos, it was the handiwork of the CPP.
Joma Sison. At saka nandoon sa libro niya. Imagine, after ilang years, at saka lumabas ang katotohanan. So dito ho, Mga kwentong higit pa sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Pero nakatingin sila. Hindi may paliwanag ng karaniwang kaalaman. Kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan. Ibabahagi ni Benji Felipe. Kasindak-sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang tanong naman ni Elmer Reyes, "Good day, Sir Benji. Nakikinig ako sa inyo since 2015. Baguhan pa lang ako. May tanong lang ako, since katatapos lang ng ating eleksyon, si Ninoy Aquino po ba ay maituturing na bayani o hindi? May naging ugnayan ba sila ni Jose Maria Sison? Si dating President Ferdinand Marcos po ba ay hindi intensyong magdeklara ng martial law? Salamat po in advance. More power sa kasindak-sindak." Elmer, isa-isa nating sagutin ito sa abot ng aking mga nasa liksik. Si Ninoy Aquino ba ay maituturing na isang bayani? Ang sagot ay depende sa inyong magiging pananaw pagkatapos kong ikuwento ang ilang dokumentadong panayam sa kanya ng ilang TV stations sa United States. Ang sabi ni Ninoy, sa isang panayam nung nabubuhay pa siya, ayaw niya maging pangulo ng panahong iyon na siya ay pinayagan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na magpagamot sa States matapos ang halos 8 taong pagkakabilanggo niya sa rehimeng Marcos. Ang panayam sa kanya ay bahagi ng plano ng CIA, Central Intelligence Agency, na siya ang isulong para maging bagong tuta ng kano sa ating bansa. Tumatanggi noon si Ninoy sa plano na ilagay siya bilang kapalit ni Marcos kasi hindi niya raw kayang bigyan ng trabaho ang 3 million Filipinos noon na umaasa sa kanya kapag siya ay naging kapalit ni Pangulong Marcos. Sabi pa ni Ninoy, ang ekonomiya ng Pilipinas noon ay labis na hawak ng Amerika. Ang asukal natin ay binibili nila, pero kapag bumababa ang production ng US sa candy, bumababa rin ang exportation natin ng asukal. Ang lumber natin ay US ang bumibili, pero kapag bumabagsak daw naman ang real estate business sa States, ay humihina ang export natin ng lumber. Ang nilikha raw na cottage industry, yung bang gumagawa tayo ng mga bayong at kung ano-anong mga gamit na decor mula sa abaka o sa water lily, ito ay artificial lamang na pandagdag sa ekonomiya ng Pilipinas, sabi ni Ninoy. Ang tanong niya nga sa kanyang panayam, sino naman ang Amerikanong bibili ng cottage products kapag may recession sa kanila? Pero sa panayam din na yun, inamin ni Ninoy na siya ay may mahigpit na pakikipag-ugnayan sa CIA kasi nagtatrabaho para sa Central Intelligence Agency. Kaya nga may mga alok na siya ang ipapalit kay Marcos. Ang sabi ni Eric San Juan sa kanyang aklat na ating pinag-aaralan din, isang respetadong manunulat si Eric, at siya ay naging secret agent din. Nagduda raw ng gusto ang CIA at ang secret society sa hayagang pagkontra ni Ninoy sa planong siya ang ipalit kay Marcos. Sa puntong ito, malinaw po na si Marcos ay tuta ng makapangyarihang Amerika at ng secret society. Pero unti-unting nawawala ng tiwala ang secret society na may hawak kay McCoy. Kaya si Ninoy ang dapat ipalit. Ito ang masaklap. Bago pa naging gobernador si Ninoy sa Tarlac ay nakapaglilibot na siya sa Asian countries courtesy of his duties sa Manila Times noon bilang correspondent. Nabago ang pananaw ni Ninoy na ang US at ang allies nito ay may mabuting magagawa sa ating bansa at sa mundo. Napansin niya, may kabuluhan din ang ipinaglalaban ng isa pang galamay ng secret societies, yung leftist movement, na England naman ang nagpapalakad at may hawak. Napapansin ba ninyo?
left or right, hawak ng secret societies. Malinaw po na ang US at England ay nagkakanya-kanya ng pamamalakad ng palihim sa buong mundo para sa one world order na nais ng secret society. Sa paglibot ni Ninoy sa Asian countries, nabuo sa kanya ang idea na dapat tulungan niya rin ang leftist movement. Kaya sa Pilipinas, siya nga ang isa sa nanguna sa pagtatatag nito. Ngunit hindi malinaw sa kasaysayan kung napilitan lang ba si Ninoy na maging double agent ng rightist at leftist para timbangin niya ang kahihinatnan ng ating bansa na palihim na hawak ng kamay ng mga halimaw. Ang tinutukoy po namin ng mga halimaw ay ang secret societies na ginagamit ang kapangyarihan ng International Monetary Fund o IMF at World Bank para madiktahan ang anumang maliit na bansa na kanilang pinahihirapan sa pamamagitan ng economic sabotage. Bakit pinahihirapan? Para madaling mahawakan. Sinadya man o hindi ni Ninoy na maging double agent siya ng left at right, ito ang naglagay sa kanyang buhay sa panganib. Isinakripisyo siya ng secret societies para maggalit ang bayan kay Marcos at mapatalsik ito sa pwesto. Ito marahil ang sagot kung bakit hindi natukoy ng dating Pangulong si Cory Aquino sa kanyang mahabang pagpapaimbestiga noong Pangulo pa siya ng bansa kung sino talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Dalawa ang pwede nating isipin. Alam ni Cory na CIA ito sa utos ng secret societies o wala talagang kaalam-alam si Cory sa bagay na may kaugnayan sa secret societies. Kasi si Ninoy naman na-groom na ng secret society bilang isang potential na tuta na iaakyat sa pampanguluhan noong pamang binata ito at hindi pa sila magkakilala ni Cory. Ang ikalawang tanong ni Elmer na ating tagapakinig, si Jose Maria Sison ba ay may ugnayan kay Ninoy? May isang tanong na dapat masagot. Anong ugnayan ni Joma kay Ninoy? Alam niyo po, mayroong taong nakausap ko ng ilang ulit, humingi siya ng pabor na hindi ko muna dapat ibulgar ang bagay na pinag-usapan namin tungkol sa Plaza Miranda bombing noong 1971. Unang dahilan, malala ang magiging implikasyon nito sa pananaw ng mga Pilipino kay Ninoy. Ang ikalawang dahilan niya, Pangulo pa si Pinoy. Baka balikan siya at balikan ako. Pero ang taong ito ay naroon mismo sa safe house kung paanong nagplano si Joma na pasabugin ang Plaza Miranda para ibintang ng mga tao kay Marcos ang malagim na magaganap. Ang teorya ni Joma ayon sa taong ito na very reliable source namin sapagkat kasama nga siya noong nagpaplano noon. Ang isang revolusyon ay magtatagumpay kung may pangyayari na gigising sa kamalayan ng bayan ukol sa kapian at terorismong nagaganap. Ang genius idea raw ni Joma, huwag nang hintayin dumating pa ang pangyayaring ganoon na mamumulat ang bayan dahil pwede naman daw likhain ang ganitong pangyayari. Tama ang timing kasi may matinding labanan sa eleksyon na darating. Ng panahong yon, ang Liberal Party na kinabibilangan ni Ninoy at oposisyon noon kontra sa Nacionalista Party na siyang partido naman ni Marcos. Ang sabi ni Joma, walang pagpipilian sa dalawang partido dahil pareho silang hawak ng oligarkiya. Ang oligarkiya ang siyang dahilan ng pagpapahirap sa masang Pilipino. Kaya sino man ang madamay sa pagbomba nila ay magiging sakripisyo sa inaasahang tagumpay ng revolusyon para sa masang Pilipino. Isa ang taong nakapanayam namin na ito na dating NPA leader at dalawa ang aklat na nakapagsulat na ang inutusan ni Joma para isagawa ang Plaza Miranda bombing ay ang taong nagngangalang Danny Cordero.
Si Danny Cordero ay NPA na nakatalaga sa Caloocan bilang urban organizer ng panahon yon. Si Danny ang unang naghagis ng bomba at ang ikalawa, hinala pa lang, hindi pa sigurado. Ang ikalawa ay hinihinalang si Nilo de la Cruz, isang taong involved sa Alice Bungkayaw Brigade. Si Danny po ay pinatay sa isang kangaroo court at saksi ang kausap naming tao nung siya ay barilin. Wala si Ninoy nang mangyari ang Plaza Miranda bombing kasi may ugnayan nga siya sa grupo ni Joma. Kaya alam niyang may magaganap at hindi siya dapat agad sumipot hanggang sa maganap muna ang pagsabog. Dalawa ang nasa liksik namin kinaroroonan ni Ninoy bago ang pagsabog sa Plaza Miranda bombing. Una, siya ay nasa High Alay building lamang sa Taft Avenue at hinihintay na maganap yon. At ang isa na nabasa namin, nasa Times Street siya sa bahay ngayon ni Pinoy sa Quezon City. Kung tutuusin, napakasama ng sitwasyon nila, hindi ba? Pero hindi po natin sila dapat husgahan kasi ang labanan sa pagitan ng mayayaman at ng mahihirap ay parang giyera din naman. Mayroon at mayroong buhay na madadamay. Iba pa po rito yung mas malaking giyera sa pagitan ng secret societies versus people on earth. Diba? Kasi pinahihirapan ng secret society yung mga nilalang sa earth eh. Nagkatotoo ang teorya ni Joma. Ibinintang kay Marcos ang pagpapasabog sa Plaza Miranda at umalsa ang maraming Pilipino. Kahit na hindi sila leftist, nakisimpatya na. Lumaki ang simpatya ng marami sa ipinaglalaban ni Joma na komunismo. Ang ikatlong tanong ni Elmer na ating tagapakinig, napilitan lang ba si Marcos na ideklara ang martial law at ang pagsuspindi sa writ of habeas corpus? Ito pong writ of habeas corpus ay utos ng korte sa sino man na kapag may hinihinalang itinago siyang tao, dapat itong ilabas niya agad. Napilitan si Marcos na ideklara ang martial law at hindi ito planado. Yun lang kasi ang alam niyang paraan para ubusin din ang kanyang mga kaaway. Bakit alam niya kung sino-sino ang mga kaaway niya bukod kay Ninoy? Kasi po, meron siyang Deep Penetration Agent, DPA, na nakakasakasama ng mga NPA at taga-report kung ano-ano ang mga top secrets na gagawin laban sa gobyerno ni Marcos. Batayin naman din sa isang bahagi ng nabasa ko na isinulat ni Eric San Juan, ang DPA na ito ay siya mismo nagbenta ng 2,000 armas sa NPA na nabuko sa pagpupuslit sa Pilipinas. Kung inyo pong babalikan ng mga periodiko, ito yung tinawag sa mga dyaryo noon na Oplan Karagatan. Kung tutuusin, hindi naman talaga nabuko. Kinuwartahan ng DPA na ito ang grupo ni Joma. Alam niya may perang sinusupply ang China kay Joma. At the same time, isinusulsul niya kay Marcos na bumili ng armas mula sa China ang grupo ni Joma at ipupuslit ang mga armas. Kaya pareho niyang napakinabangan ang magkabilang grupo ni Joma, grupo ni Marcos. Doon sa Oplang Karagatan, muntik mamatay ang mga kasamahan ni Victor Corpus at mismo si Victor Corpus dahil nung sumadsad ang barko at hinahakot nila yung mga armas, pinaputukan sila ng 2 machine gun sa 2 fighter planes ni Marcos. At ang naitakas lang nilang baril ay mahigit 200. Yung ibang naiwan doon sa barko, kinumpis ka na ng mga military at pinagamit sa Philippine Military Academy. Ito yung isang ironic sa ating kasaysayan. Ang arsenal ng PMA ay limas ang mga armas nung lusubin ng dating PMAer na si Victor Corpus noong 1971. Nilimas niya ang mga armas para dalhin sa Partido ng Komunista ng Pilipinas sapagkat ang nagtatag ng CPP ay ang uncle niya na si Joma Sison. Pagkatapos ng paglimas niya sa armas ng arsenal ng PMA, yung armas na sinalubong niya para gamitin ng CPP-NPA ay nakumpiska ng mga tauhan ni Marcos at ipinagamit naman doon sa PMA.
Para malinaw po, balikan natin ang tanong ni Elmer na ating tagapakinig. Sabi niya, si Ninoy Aquino ba ay maituturing na bayani o hindi? Kayo na po ang umusga ngayon. Naging double agent siya ng left at right sa paghahanap marahil ng sagot. Paano niya ba maiaayos ang kanyang bayan? Pero, alam niyang may lihim na kamay ng mga halimaw na gumagapang sa bawat maliit na bansa at kasali sa pinahihirapan ng halimaw na ito ay ang Pilipinas. Kung kasalanan din ba na hindi ibinulgar ni Ninoy ang bagay na ito noon? Siya ba ay kaanib sa kanilang layunin na one world order? O wala naman lang talaga siyang magagawa sa kapangyarihan ng halimaw na ito? Pag-isipan niyong mabuti. Ikalawang tanong, may naging ugnayan ba si Ninoy kay Joma Sison? Nilinaw na natin ang halimbawa. Ang Plaza Miranda bombing na noong naganap ay nakinabang ang leftist. Si Ninoy ang nagtalaga kay Bernabe Boscaino alias Commander Dante bilang leader ng New People's Army NPA. Ang pakinabang ng Communist Party of the Philippines sa Plaza Miranda bombing ay katumbas din ng pakinabang ng armed element nila na NPA na sangkot si Ninoy. Ulitin natin, ang acronym na Dante sa Commander Dante ay tumutukoy sa Diokno, Aquino, Nepomuceno, Tañada at Espino na ang mga tinutukoy ng mga taong ito ay dating Senador Jose Diokno, dating Senador Ninoy Aquino, dating Gobernador na Francisco Nepomuceno, dating Senador Lorenzo Tañada at si Moises Espinosa na kasama din nila sa makakaliwang organisasyon. Ang ikatlong tanong ni Elmer, si dating President Marcos po ba ay hindi intensyong magdeklara ng martial law? Nasagot na po natin. Ito ang aking pananaw, hindi niya sinasadya, kundi yun ay tawag ng pangangailangan sa kanyang panahon, sa kanyang sitwasyon. Ngunit magdadagdag po ako ng ika-4 na tanong. Ano ang pagkakaiba ni Ninoy kay Marcos? Si Ninoy ay masyadong adventurous na naglaro sa kaliwa at kanan, kaya naman ang buhay niya nakataya na talagang mapatay. Ang uri ng pag-alaga sa kanya ng secret societies at ang uri ng pagpapaslang sa kanya ay katulad ng ginawang pag-aalaga at pagpaslang kay John F. Kennedy ng nasabi ring grupo. Samantala, si Marcos ay hindi naglaro sa left kundi nanatili sa ultra-right. Kaya sinipa lang siya disgracefully papalabas ng Pilipinas noong lutuin ng secret societies ang People's Power Revolt na EDSA 1. May isang artikulo na nagsasabing sinisisi ni dating Pangulong Ronald Reagan ang kanyang mga kapanalig sa US kung bakit nila hinayaang malaglag si Marcos. Wala raw tiwala si Reagan kay Tita Cory dahil nakakiling ito sa leftist kaysa sa rightist. Pero alam nyo, ang Pangulo ng Amerika, wala ring magagawa basta't iniutos ng secret societies. Ang secret societies na ito ay may 3 malalaking grupo na kumikilos at ang umbrella organization nito ay Illuminati. Dito po sa Pilipinas, ang aktibo ay ang tinatawag na Committee of 300. Sa rami ng ipinaliliwanag ko, baka bukas makalawa maglaho ako bigla. Kaya hanggang dito na lang po muna ang aking ibubulgar.